Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 2, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Masyado mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan. EDSA Rehabilitation. Tigil muna, utos ni PBBM. No Contact Apprehension Policy o NCAP, tuloy pa rin. We will be present. Small-time drug dealers, hulihin. Marching orders ni Marcos sa bagong PNP Chief Nicolas Torre. Tag-ulan 2025, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ngayong Lunes. Senate President Escudero tiniyak, walang mapapaboran sa atrasadong petsa ng pagsisimula ng impeachment trial procedures laban kay VP Sara. Sa sports, EJ Obiena, hari pa rin ng poll voting sa Asia matapos madepensahan ang titulo sa Asian Athletics Championship. At sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides, itinanghal na Miss World Asia. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi muna matutuloy sa June 13 ang 8.7 billion peso na EDSA Rehabilitation Project matapos ipag-utos ni Pangulong Marcos ang suspensyon nito para makahanap-anya ng better ways para masolusyonan ang inaasahang trapikong idudulot nito. Mula sa 2 taong rehab, nais itong gawing 6 na buwan na lang ng Pangulo. Kaya back to zero ang Department of Transportation at Department of Public Works and Highways sa pagpaplano nito. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Bahagyang napanatag ang loob ng commuter na si Kayla nang malamang hindi muna matutuloy ang rehabilitasyon sa EDSA na nakatakda sanang simula sa Hunyo 13. Pangamba niya kasi na ang dating halos 1 oras lang na biyahe papasok ng trabaho, posibleng madagdagan pa ng 1 hanggang 1.5 oras dahil sa traffic. Masaya po kasi po hindi po natuloy kasi po nagkakos din po ng traffic yun, so mas mahirapan po yung mga commuter na kagaya ko po. Ang jeepney driver naman na si Roy napapreno sa pag-aalala na mababawasan ng kanyang kita bunsod ng rebuild. Mula kasi sa karaniwang 1,500 hanggang 2,000 pisong kita kada araw sa pamamasada. Kung natuloy agad ang EDSA Rehabilitation, 600 hanggang 1,000 piso ang maaring mawala aniya sa kanya. Mahirap talaga kasi hindi ka makalusot at saka matagalan ka sa kalsada. Kaya panawagan nila sa gobyerno maayos at komprehensibong backup plan para sa mga mapeperwisyo ng konstruksyon. Nitong linggo nga lang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaliban muna ng EDSA Rehabilitation para bigyan pa ng panahon ng mga responsableng ahensya na pag-aralan pa ang proyektong ito nang hindi magsanhi ng katakot-takot na trapiko. Hanggang 2027 kasi o 2 taon ang nakatakda sanang itatagal nito. Ibig sabihin 2 taon ding makikipagbuno at makikipagsiksikan sa trapiko ang publiko kung sakali. Ang direktiba ng Pangulo sa DPWH at DOTR paikliin sa 6 na buwan o hanggang 1 taon lang ang rehabilitasyon habang hindi nakokompromiso ang kalidad nito. Meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA Rehabilitation. Ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan. Ayon naman sa DOTR, 1 buwan ang binigay sa kanila ng Pangulo para ilatag at pagtibayin ng proyekto lalo pat back to zero o pinapabago ng Pangulo ang buong plano bago ito ipatupad. Ang plano is lane by lane, babakbakin, papalitan, i-overlay. And because of that, it will take much longer. We need to find a better way that is shorter. And obviously, if it's shorter, it will be cheaper. Kaugnay nga niyan, kanselado rin muna ang kontrobersyal na odd-even coding scheme ng MMDA na nakaschedule sanang simulan sa June 16. Maging ang rerouting ng mga sasakyan, partikular na sa Skyway Stage 3 na magbibigay din sana ng libreng toll fee, naka-hold muna. Gayunpaman pagtitiyak ng ahensya,
kahit napurnada ang rehabilitasyon ng EDSA, hindi mauudlot ang pangako nilang madaling biyahe para sa mga commuter. Lengthening operating hours, adding more trains, adding more buses, that's always a part of that, and we will continue to do that. Ayon kay Dizon, nagsimula na rin ang diskusyon at koordinasyon ng mga ahensyang in charge para mai-align sa mga hangarin ng Pangulo ang bagong plano. Sa ngayon, wala pang schedule kung kailan magsisimula ang EDSA rehabilitation. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, mananatili ang no-contact apprehension policy o NCAP kahit ipinagpaliban na ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi lang naman EDSA ang saklaw ng NCAP, kundi buong sistema ng pagsunod sa trapiko. Sa ngayon, tanging MMDA pa lang ang pinapayagang magpatupad ng NCAP matapos bawiin ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa polisiya. Kaugnay niyan, kinakwestiyon ngayon ng ilang transport groups ang pagpapatuloy ng implementasyon ng NCAP sa kabilangan ng pagsuspindi ni Pangulong Marcos sa EDSA rehabilitation at ang odd-even scheme ng MMDA para sa mga sasakyan. Nagsagawa ng protesta mula UP Diliman sa Quezon City hanggang MMDA main office ang iba't ibang grupo dahil sa kawalan umano ng due process at sobrang pagmumulta ng mga otoridad. Maghahain ulit ang mga grupo ng TRO kasabay ng paghiling na magdaos ang gobyerno ng National Transport Summit para naman magkaroon ng maayos na dialogo sa lahat ng sektor ng transportasyon. Matatandaang ginagamit na ng ilang LGU at ng MMDA ang NCAP para pagmultahin ang mga lumalabag sa trapiko gamit ang CCTV footage. Maraming motorista naman ang nagsabing hindi sila naabisuhan o nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag man lang sa naturang sistema. Sinuspend ng Pangulo yung dahilan ng lifting, temporary lifting ng TRO ng NCAP, which is yung rehabilitation ng EDSA. Sinuspend na yung rehabilitation, sinuspend na rin ng MMDA ang odd-even scheme na kung saan magpapahirap lalo sa ating ekonomiya. Pero bakit yung NCAP nananatiling nandiyan? Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police, kabilang sa marching orders ni PBBM. Paigtingin ang police visibility at sugpuin ang iligal na droga, kabilang ang small-time drug dealers. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naggawad ng bagong ranggo kay Police General Nicolas Torre III bilang pinuno ng mahigit 230,000 na uniform at non-uniform personnel ng Philippine National Police. Hamon ng Pangulo kay Torre, sugpuin ang iligal na droga sa bansa, lalo na sa mga lansangan. Isang kampanya na naging haligi ng Duterte administration, bagay na kinastigo ng human rights group dahil sa extrajudicial killings. Ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Sa gitna naman ng mga insidente ng kriminalidad, paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Bili ng Pangulo sa bagong hepe ng PNP, panatilihing mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Matatandaang si Torre ang nanguna sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City at sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko sa International Criminal Court. Bilang ika-31 hepe ng PNP, ito ang ipinangako ni Torre. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang batas ay patas, ang serbisyo ay mabilis, at ang kapulisyahan ay karapat-dapat ng inyong tiwala. Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa kung saan-saan at hindi namin kayo pagpapasapasahan. Sa gitna ng mga reklamo ukol sa ilang tiwaling pulis, hinamon ni Torre ang kanyang mga tauhan na manatiling tapat sa tungkulin. Action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. Under my leadership, appointments will be based solely on merit and only the most competent will be entrusted with the right positions
in the right places. Si Torre ang unang PNP chief na graduate ng Philippine National Police Academy, class of 1993. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Inihayag ng bagong PNP Chief General Nicolas Torre III na may nakahanda na silang contingency plans sakaling maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, tumanggi si Torre na idetalye ang mga hakbang at sinabing magpapasya ang gobyerno sa tamang panahon. Si dating PNP Chief de la Rosa ang nanguna sa madugong war on drugs ng Administrasyong Rodrigo Duterte na siyang pinagmulan naman ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Nitong Marso lang nang arestuhin ng gobyerno si dating Pangulong Duterte. Ilabas po ang mga bota at payong. Rainy season is officially here. Formal na nga pong idineklara ng Weather Bureau na Pag-asa ang simula ng panahon ng tag-ulan 2025 sa bansa. Batay po sa ulat ng DOST Pag-asa, nakaranas na ng malawakang pag-uulan ng kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa nakalipas na 5 araw dahil sa hanging hagbagat. Gayunpaman, inaasahang magkakaroon pa rin ng mga tinatawag na monsoon breaks o yung panahon na kakaunti ang ulan o wala. Pinapayuhan naman ang publiko at mga ahensya na maging handa sa posibleng masamang epekto ng tag-ulan at ibang panahon at climate change. Ipinatitigil ng Department of Transportation ang operasyon ng AirAsia Move Digital Platform sa alegasyon ng umano'y illegal overcharging ng mga flights sa Pilipinas. Sa press briefing ni Transport Secretary Vince Dizon, sinabi niyang isinasapinal na nila at planong ihain ngayong linggo ang reklamo ng economic sabotage laban sa AirAsia Move. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez na nagbebenta umano ang plataporma ng pasahe sa eroplano mula Tacloban hanggang Maynila sa halagang 38,000 pesos kada tao. Malayo ito sa presyo ng Philippine Airlines official booking platform na nasa 12,000 pesos lamang. Dagdag ni Dizon, marami pang ibang kaparehong reklamo na maaarian niyang may ugnay sa limitadong access ngayon sa San Juanico Bridge doon. Nilinaw naman ng AirAsia Move sa isang pahayag na hindi nila mano-manong binabago o minamanipula ang presyohan ng airfare. At sa halip ay sinisisi nila ito sa anilay pansamantalang pagkakaiba sa data ng kanilang flight pricing partners. Nangako rin silang aayusin ang issue upang agad makasunod sa regulasyon ng Pilipinas. We will not allow this. Lalong-lalo na dito sa nangyayari sa Tacloban ngayon na may crisis, tapos pagsasamantalahan itong mga lokong ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Hinalampag ng National Wage Coalition ng Kamara ngayong Lunes para ipasa na ang 200 pesos na aumento sa sahod bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 13. Binuo ang koalisyon ng TUCP, KMU, Bukluran ng Manggagawang Pilipino at Federation of Free Workers. Giyit ng convener na si Sonny Matula, nasa Kamara na ang bola, lalo't matagal na ang pasado sa Senado ang bersyon nito. Matatandaang inaprubahan na ng House Labor Committee noong Enero ang panukalan 200 peso across the board wage hike para sa lahat ng pribadong manggagawa, kahit ano pa ang laki ng kumpanya. Babala naman ni Matula kung hindi ito maipapasa ngayong Kongreso, babalik sa simula ang panukala sa July 28. Matatanaang 40 taon na magmula ng ipaggarantiya sa konstitusyon ang living wage. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito naipatutupad. Naglabas na ng music video ang OPM singer, songwriter na si Ogie Alcacid para sa kanyang awiting Hanggang Dito na Lang Ba Tayo. Tungkol ang awitin sa dalawang taong minsan nagkaibigan at naghiwalay, ngunit pilit pa rin pinagtatagpo ng tadhana. Mapapanood ang kapamilya stars na sina Jake Villamor at PBB Gen 11X housemate Colette Madelo bilang mga bida sa music video. Matatanaang nilaunch ang awiting Hanggang Dito na Lang Ba Tayo nito lamang Marso. Dito na lang ba tayo, aking mahal? Hanggang dito na lang bang ating itatagal?
Di ba pwedeng mabura? Susunod, Senate President Escudero tiniyak, walang mapapaboran sa atrasadong petsa ng pagsisimula ng impeachment trial procedures laban kay VP Sara. At sa palakasan, EJ Obiena, hari pa rin ng pole voting sa Asia matapos madepensahan ng kampyonato sa Asian Athletics Championship. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dumipensa si Senate President Francis Cheese Escudero sa kanyang desisyong ipagpaliban sa susunod na linggo ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dahil magtatapos na ang 19th Congress at 30 ng Hunyo, aminado rin si Escudero na hindi maaaring obligahin ang 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Yan ang tiniyak ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng atrasadong petsa ng impeachment trial procedures laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ang pagbabasa ng Articles of Impeachment, pag-convene bilang impeachment court at iba pa na idaraos na sa susunod na Miyerkules, June 11. Gugugulin anya ng Senado na lalabi nitong araw bagong sine die adjournment sa pagpasa ng ilang priority measures hanggang third reading para madala sa bicameral conference committee. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Pinabulaanan din niya ang hirit na ilan na may kumpasito ng Malacanang at may kinalaman sa kanyang Senate presidency. Siguro naman kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Aminado naman si Escudero na limitado na lamang ang maaaring ma-accomplish ng 19th Congress kaugnay sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila. Ayon pa sa Senate President, oras na mag-adjourn ang 19th Congress sa June 30, hindi maaring obligahin ang 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial. Magbubukas ang susunod na Kongreso sa July 28 at sa July 30 ang dapat na simula ng impeachment trial batay sa Senate calendar. Hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. Ikinababahala naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pag-antala muli sa pag-arangkada ng impeachment procedure na malinaw anyang paglabag sa konstitusyon. Let us all hope this is the last delay. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. Magkakasa naman ang kilos protesta ng ilang grupo sa harap ng Senado sa Martes, June 3 para ipanawagan ang agarang pag-aksyon sa Articles of Impeachment na matagal na nilang nakabinbin. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, suportado ni Senator Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Senate President Cheese Escudero na ipagpaliban ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, kahit magsimula pa ngayon ang pagtalakay, hindi rin ito matatapos sa loob ng isang buwan at tsak na madadala rin sa 20th Congress. Naglalaman ng 7 articles kasama na ang nakalatag na maraming ebidensya at mga testigo laban sa Vice Presidente. Habang kinwestiyon naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III ang hakbang ni Escudero at sinabing mananatiling nakabinbin ang kapalaran ng pangalawang Pangulo. Dapat rin daw na gawing prioridad ng mataas na kapulungan ang naturang paglilitis kaysa sa mga legislative schedule. The 6 session days is very crucial because this is the end of the 19th Congress, and we need to finish very important bills before we transfer to the 20th.
Kapwa tinanggihan ng mga bansang Estados Unidos at Russia na kunin sa kanilang kustudiya ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky na idineklarang persona non grata dahil sa pangaharas at panginsulto sa mga Pilipino kamakailan for the likes sa kanyang online streaming. Ayon kay Interior Secretary John-Vic Remulla, maharap na sa 3 patong-patong na kasong unjust vexation ng vlogger sa susunod na linggo. Posible rin anyang makulong ang vlogger ng 3 hanggang 1 taon. Isakaling mapatunayang guilty ang 30 taong gulang na foreigner, maaari pang umakyat sa 18 buwang pagkakakulong ang sentensyang ipapataw sa kanya. Binabantayan ng World Health Organization ang COVID-19 variant na NB1.8.1 dahil sa pagtaas ng kaso nito sa ilang bansa. Ito ay sa kabila ng mababang global risk level nito. Nagmula sa recombinant variant na ito at posibleng mas makapagpalala ng hawaan at makaiwas sa antibody response o mga bakuna kontra COVID. Sa kabila nito, nananatili naman daw na epektibo ang mga bakunang naaprubahan laban sa malubhang sintomas ng variant. Simula noong Nobyembre, tumaas ang COVID-19 cases sa Western Pacific, Amerikas at Europa, pero wala pa namang naiulat sa Africa at Middle East. Sa ngayon naabot na sa mahigit 500 sequenced cases nito sa 22 bansa. Git pa rin ng WHO, patuloy na mag-ingat ang publiko. 3-peat Asian champion. Matagumpay na nadepensahan ni world number 4 pole vaulter EJ Obiena ang kanyang titulo bilang kampiyon ng Asian Athletics Championships nitong Sabado. Sa men's pole vault competition ng 2025 AAC sa Gumi, Korea, muling nanaig ang galing ng Pinoy nang talunin ang atleta ng China na si Hwang Bo-kai. Matagumpay na natalo ni Obiena ang 5.77 meter mark sa unang attempt pa lang para siguraduhing makuha ang gintong medalya. Nasungkit naman ni Bo-kai ang silver medal habang bronze ang naiuwi ng pole vaulter mula Thailand. Ito ang ikatlong sunod-sunod na panalo ni Obiena sa naturang torneo. 2019 sa Dubai nung unang maghari doon at 2023 naman sa Bangkok kung saan niya naitala ang Asian Championship record sa 5.91 meters. Congratulations, EJ! Sa aming pagbabalik sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides, itinanghal na Miss World Asia. At sa showbiz pa rin, P-pop group na SB19 at BINI, back-to-back ang tagumpay sa kanilang World Tour concerts ngayong taon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi man naiuwi ang corona para sa titulong Miss World 2025, wagi pa rin ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides matapos hirangin bilang Miss World Asia. Samantala, P-pop group na SB19 at BINI, back-to-back namang tagumpay sa kanilang World Tour Concert 2025. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hail to our new Miss World Asia Queen, Krishna! Itinanghal nga ng Miss World Asia ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides sa katatapos lamang na Grand Coronation ng Miss World 2025 na ginanap sa India nito lamang Sabado, May 31. Bigumang maiuwi ni Krishna ang inaasam na corona para sa Miss World, winner pa rin siya sa pagkakaroon ng titulo bilang Miss World Asia na isang malaking karangalan sa ating bansa. Intense at hindi nga naging madali para kay Krishna ang naging laban sa international pageant. Lalo na't nasa mahigit 100 kandidata ang kanyang nakalaban sa Miss World. Mula sa top 40, napili si Krishna bilang isa sa 10 queens na umusad sa top 20 at tiglilima sa bawat kontinente hanggang umabot si Krishna sa top 8. O diba? Pressure makes diamond talaga! Habang nasungkit naman ni Suchata Chuangsri ang first ever crown ng Thailand para sa Miss World 2025. Congratulations, Krishna! Mabuhay ka! Samantala, very powerful din ang P-pop groups ng Pinas.
matapos mag-back-to-back ang victory ng World Tour concert ng Kings of Pop na SB19 at Nations Girl Group na BINI nitong weekend. Dumagungdong ang Philippine Arena sa 2-day concert ng simula at wakas World Tour ng SB19. Habang ang BINIverse World Tour ng Nations Girl Group na BINI, level up ang performance sa Toronto. Bukod yan, ibinahagi rin ng BINI ang ilang snaps ng kanilang performance for TFC Happy Hour sa celebration ng Independence Day sa New York. Totoo namang step by step talaga ang sumakses. Proud of you, P-Pop Idols! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bagamat naka-showbiz hiatus ang paborito ng marami na si Angel Locsin, tila hindi pa rin siya nawawala. Busy lang ika nga. Pero saan nga ba? Love! Abala pala sa pagkukumpuni. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng USA na si Ronald Reagan. Ang sabi niya, ang unang tungkulin ng gobyerno ay protektahan ang sambayanan, hindi ang patakbuhin ang kanilang buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.